Hello guys, for today's video, share ko sa inyo yung mga baking 101 namin ni Colette. Madalas kami mag-bake ng mga panahon na yan. So, nung yan yung time na meron pa kami oven. So, ngayon kasi wala na air fryer na lang. Kasi nasa baba na yon iba na yung nakatira sa baba, may naupa na. So, ayan guys, ito yung isang niluto namin, yung nilagyan namin ng hotdog, tsaka ham, yung palaman. So, yan, di ba? Sarap yan guys. So, syempre pa, ang aking judge dyan ay si Colette. Tinatanong ko kung fluffy pa siya, malambot, soft ba yung yung aking bread, or minsan hard, gano'n. So, sa kanya is very good na daw. So, ito naman yung pandesal na niluto ko, guys. So, ito naman yung buns. Minsan yung buns na ginagawa ko, nilalagyan ko pa siya ng sesame seeds. Pero minsan, ang trip ko naman, yung nilalagyan naman siya ng margarine tsaka asukal sa ibabaw. So, depende yan. Depende yan sa gusto namin ni Alaga. So, ito yata ay buns lang. Hamburger buns. Pero maliliit lang yung gawa ko dyan. Kasi hindi ako nagawa ng malaki dahil isang kainan lang ng mga amo ko. Ayan lang na masyadong malaki na tinapay. So, ito pala yung oven namin dati. Naka-built-in yan dyan sa pinaka-separator ng aking kwarto / kitchen. So, ganyan kaganda guys. Sarap magkaroon ng ganyan uri ng oven. So, alam ko na lahat ang temperature tsaka kung anong mode yung gagamitin pag nagluluto ako ng tinapay. Depende kung sa cake or sa bread ba or sa cookies lang. Siyempre, iba-iba yung temperature requirements niyan. Pero kasi itong oven ni amo ko masyadong mainit eh. So, hindi ko minsan sinusunod yung lalo na yung mga length ng pagbe-baking. So, minsan binabawasan ko ng 5 minutes, 7 minutes, 8 minutes. Depende. So, ayan na. Every 5 minutes, sinisilip ko yan. At alam nyo ba, pag ako nagluluto ng tinapay, pag niluto ko yan ng tanghali, pag uwi ng amo ko ng hapon, amoy na amoy niya pa yung kitchen. Nasa hagdanan pa lang yun, sasabihin na sa akin yun, Hazel, nag-bake ka ba? Kasi amoy na yung aroma nung tinapay, napakabango. Nag-aamoy panadirya ba? O alam niyo yung, 'di ba, yung panadirya pag malapit kayo sa panadirya, ganun ang amoy nung kitchen namin. So, hindi naman madalas yung pagbe-bake namin ni Colette kasi nga ayaw ng amo ko nang lagi nakain ng white bread. So, mas gusto niya yung wheat bread. So, hindi ko naman inaral yung paggawa. Pero ganun din naman siguro yun. Iba lang yung mga measurements ng mga ingredients na ilalagay. Kasi nga, wheat bread, medyo dry yun eh. Yun kasi ang gusto nila kasi mas healthy yun kaysa sa white na flour. So, ayan na. Luto na. So, ang ginagawa namin ni Colette dyan, pinapalaman na namin ng peanut. Peanut butter, yun ang aming favorite na palaman. Pero yung maamo ko, ayaw. Either scrambled egg lang o kaya scrambled egg or mayonnaise na may itlog. Yan. Pag first time ko lang ginawa, chinecheck ko muna kasi minsan yung loob basa pa. Akala mo yung labas okay na, no? Lutong-luto na. Kailangan pala medyo paininin. Ewan ko, alam niyo yung na yun. Medyo patatagalin mo pa yung pagluluto. So, kailangan yung kaloob-looban is luto na. Pero mas maganda talaga is fluffy yung loob. Para masarap kainin. Tsaka magtatagal siya na hanggang 3 araw. So, yung mga ginagawa ko, tumatagal naman ng mga 3 days yan. Pero karaniwan, hanggang 2 days lang kasi nga ubos na namin agad. Lalo na si Colette ko. Minimerienda pa yan. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na na tinapay na mayroong mantikilya at saka yung asukal sa ibabaw. Isa sa paborito ko yan ng bata pa ako. Sa panakikraving ako ng ganyang flavor.
Ganyan yung ginagawa ko sa tinapay dito. So, siguro one day, tatry ko na mag-bake naman gamit ang air fryer. Kasi alam ko meron pwedeng air fryer. Pwede rin naman ng kawali. So, meron kaming wok. So, makapal yun. Pwedeng painitin yun at gawing oven. So, isang beses tatry ko. So, ito naman yung ginawa kong pambusog. Ang tawag ng nanay ko dyan, tabiana, guys. Nung maliit pa ako, tabiana ang tawag niya sa ganyang tinapay. Ayan o, diba? So, yan namang tinapay na yun ang paborito ng amo kong lalaki. Nagbaon pa siya niyan. Minsan nga nag-request pa yung amo kong lalaki. Sabi niya, lagyan ko na ng mga fruits and nuts sa loob. Ayun naman ni kulit. Saka yung mga raisins, ayaw niya. Masarap sana yung may ganun. Kasi meron lagi si amo ko na ganun dati. Yung mga dried fruits and nuts. So, pwedeng isama dyan. So, minsan nagtry ako ng may raisin. Ayun, ayaw kainin ni kulit. Si among lalaki lang, tsaka yung babae yung kumain, tsaka ako. So, dito naman, nagtry naman ako ng ensaymada. Ensaymada, tapos merong nakalimutan ko kung anong tawag sa tinapay na yan eh. Monay yung isa eh. Monay yung ginawa ko dyan sa dalawa yata o sa tatlo. Tapos yung apat is parang ginawa ko lang siyang ordinary bread. Ayan o. Yung tatlo monay. Monay yung tawag sa amin. Tapos ayan. Ito parang lang. Lalagyan ko lang yata yan ng mantikilya sa ibabaw. Hindi. Ito yung gumawa ako ng guys, special na tinapay. Yan yung merong shredded na pork floss. Ang tawag dyan, pork floss. Tapos ito yung ensaymada. Konti lang yung cheese ko, kaya ganyan lang. Pagtigaan nyo na. So, diba? Alam nyo ba yan guys? Kasi noong mga time na yan, na gumagawa ko ng tinapay, naghahatid sundo pa ako sa alaga. So, ang ginagawa ko, yung iba, pinapatikim ko sa mga kaibigan ko sa school. So, ito pa yung isang gusto ko na tinapay. Yung talagang siksik siya. Mabigat yung pagkatinapay niya. So, depende kung ano yung nakita ko sa YouTube, nagagayahin ko. Yan kasi ay, nilagyan ko lang siya ng sesame seeds sa ibabaw, tsaka konting, yata yan, keso, cheese, Ayan. Sarap yun, guys. So, habang nanonood ng sarili kong video ay para na-craving tuloy ako sa tinapay. Kasi ina-avoid ko yung madalas sa pagkain ng tinapay kasi talagang nakakalaki ng tiyan. Nakakataba. So, syempre pa, hindi mo mawala yung ating mga selfie sa ating mga ginawang mga tinapay. So, yan, pagtyagaan nyo na naman yung aking mga selfie. So, lahat kasi ng mga pictures ko doon sa aking old phones ay tinatransfer ko na dito sa aking bagong phone at mabilis na nakakapag-edit kasi doon sa luma ko ay makaluma na nga, mabagal na, naglalag na. So ito ay nakakapag-edit ako. So dito ang ginagawa ko, transfer lang, binublutot ko lang yung mga pictures, videos, tapos yun yung in-edit ko, and then delete na. So nakita niyo ba guys, ang dami ko nang nagawa, no? Kung dahil nagkakamali, itong mga tinapay na to ay 2021 up to 2023. Kasi ng 2023, mayroon nang tumira doon sa second floor ni Amo. So, yun. Naandoon na yung oven. So, hindi na siya bumili. Air fryer na lang daw. Okay na. Hindi na rin tuloy kami makagawa ng mga pizza. Meron man kaming pizza, bili na. Iinitin lang sa air fryer. Hindi na kami homemade. Ayan guys, ito hindi ko napakita yung paggawa niyan. Yan naman yung aking Spanish bread. O diba? Merong pandesal, may Spanish bread, merong bread roll, merong special na tinapay din yung may pork floss. Tapos meron din akong sausage bun, hamburger buns. O diba? Ang dami ko nang alam. Meron pa ako nagawa dati na yung matigas na tinapay. Hindi ko na na-share. Ito pala yung Chinese na tinapay, guys. Yung tawag dyan ay polo bao. Pineapple buns. Ay, naku, masarap yan, guys. Yan yung mga talagang signature na Hong Kong na bread. Yan.
O, yun yung mga memories namin ni Colette na nagagawa kami. Siyempre pa, siya lagi yung, yan yung putok. Ito yung putok. Putok ang tawag sa atin yan sa Pilipinas. Ayan, gumawa rin pala ako niyan. So, ang dami ko ng collection ng mga, ng mga nalalaman ko dito sa Hong Kong. Sa tagal ko ditong 10 years, yan na yung mga na-achieve ko na mga learnings na ko dito sa Hong Kong. Ayan, di ba? Sama pa yung pusa namin, si Dandan. Bagong panganak pa lang yan dyan. Nagutom talaga ako. Na-imagine ko pa yung amoy ng mga niluluto ko na tinapay. So, hanggang dito na lang, guys. Salamat sa inyong panonood. Maglalaba na ako. Bye-bye. Thank you for watching. Bailando contigo, let's go. Know your body's got a rhythm I can't ignore. When you move like that, I'm wanting more. The way you spin, you got me hypnotized. One look at you, I'm lost in paradise. Every step you take, I follow. You're the sun.